pagpapatuloy mula sa nakaraang episode. Si Thors ay humaharap sa isang grupo ng mga tauhan ni Askeladd nang mag-isa upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang anak. Madaling naiiwasan ni Thors ang kanilang mga pag-atake at walang kahirap-hirap na natalo ang mga ito nang gamit lang ang kanyang kamay na lubusang nagpahanga kay Askeladd. Gayunpaman, pinili ni Thors na huwag patayin ang sinuman sa kanila. Iniwan lamang sila ng mga duguan, may pasa at bali ang mga buto. Tapos iniligtas ang isang tao mula sa pagkalunod sa pamamagitan ng paghahagis sa kanya ng isang sagwan upang manatiling nakalutang. Dalawang lalaki ang nagtanong kay Bjorn kung ano ang dapat nilang gawin, gayunpaman, si Bjorn ay kumikibot at umungol sa galit. Habang patuloy na lumalaban si Thor sa mga tauhan ni Askeladd, dinaig ni Bjorn ang galit na galit at inatake ang kanyang mga kaalyado. Takot na takot sila at sinabing nabaliw na si Bjorn. Inihagis ni Bjorn ang dalawa sa kanyang mga tauhan sa hangin at sinira ang sahig ng barko sa galit. Sinabi ng isa sa mga lalaki na sisirain ni Bjorn ang barko at lahat sila ay pumunta sa dagat upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kanyang galit. Habang inuuntog ni Bjorn ang kanyang ulo sa palo, nabanggit ni Thors na kumain siya ng berserker mushroom. Biglang napansin ng galit na si Bjorn si Thors at sinisingil siya na umatake. Mabilis na sinagot ni Thors ang pananakit ni Bjorn sa pamamagitan ng suntok sa kanang mata. Hindi pinapansin ang kanyang sakit, sinubukan ni Bjorn na salakayin muli si Thors. Gayunpaman, ang troll ni Jom ay walang kahirap-hirap na pinalipad ang berserker na may uppercut. Naiwang namangha ang mga tauhan ni Askeladd sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Thors. Ibinaling ni Thors ang kanyang atensyon sa barko ni Askeladd. Gayunpaman, isang nasugatan na Bjorn ang bumangon muli upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Samantala, nilapitan ni Askeladd at ng kanyang mga tauhan ang mga barko ni Thors at Leif, na naging sanhi ng pagkataranta ng mga lalaki. Sinabi ni Ari sa iba pang mga lalaki na mas gugustuhin niyang mamatay sa pakikipaglaban kaysa mahuli at ibenta sa pagkaalipin. Sinabi ni Askeladd sa kanyang mga tauhan na hulihin ang mga batang lalaki ng buhay at walang pinsala, kung hindi sila magbebenta sa mataas na presyo sa merkado ng alipin. Gumamit ang mga tauhan ni Askeladd ng 2 tabla na gawa sa kahoy upang tumawid sa bangka ni Thors at salakayin ang mga lalaki. Gayunpaman, itinapon ni Thors si Bjorn mula sa barko at ang katawan ng berserker ay dumapo sa isa sa mga tabla na sinisira ang mga ito bago tumawid ang mga tauhan ni Askeladd. Pagkatapos, si Thors, na may mahusay na bilis at liksi, ay tumalon pabalik sa kanyang barko, na labis na ikinagulat ng lahat. Mabilis na hinugot ni Thors ang kanyang espada at winasak ang kabilang tabla, dahilan upang mahulog sa tubig ang ilan sa mga tauhan ni Askeladd. Sinabi ni Thors sa iba pang tauhan ni Askeladd na nawalan sila ng kalahati ng kanilang puwersa at nag-aalok sila na iligtas ang kanilang mga buhay kung iiwan nila siya at mga kaibigan. Si Askeladd ay tumatawa sa tuwa. Habang tinutulungan ng mga tauhan ni Askeladd si Bjorn palabas ng tubig, inutusan ni Thors ang mga pirata na umalis dahil hindi nila siya matatalo. Sa tuktok ng fjord, tinutukan ng isa sa mga mamamana ni Askeladd si Thors at planong barilin siya sa galit. Pinigilan siya ng isa sa kanyang mga kasama at sinabing huwag barilin si Thors hanggat hindi nagbibigay ng senyales si Askeladd. Humanga si Leif na sapat ang kumpiyansa ni Thors na labanan ang 2 barkong pandigma ng mag-isa. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Leif na dapat din silang lumaban, ngunit nangatuwiran si Leif na palalalain nila ang sitwasyon dahil may mga mamamana na nakatingin sa kanila mula sa tuktok ng bangin. Sinabi ni Leif na dapat nilang ipaubaya ito kay Thors dahil siya lamang ang nakakaalam ng kanyang ginagawa. Sinubukan ng lalaki na makipagtalo pabalik, ngunit mahigpit na sinabi ni Leif na maliban kay Thors, lahat sila ay isang grupo ng mga walang karanasan na mga bata na hindi pa nakakasama sa isang tunay na labanan at umasa sa Thors ang tanging opsyon na mayroon sila. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Thors na ang mga pirata na ito ay hindi ang uri ng mga lalaking tatakas kapag pinagbantaan. Sinabi ni Thors na ang mga mamamana sa talampas ay hindi pa nakakakuha ng anumang mga palaso at nagbibilang ng humigit kumulang 30 tao sa barko ni Askeladd. Sinabi ni Thors sa kanyang sarili na tiyak na makakapatay siya ng 30 armadong lalaki nang mag-isa,
Ngunit dahil napakalapit ng kanilang mga barko, maaaring tumalon ang mga pirata sa kanyang barko at ang mga batang lalaki ay kailangang ayusin ang kanilang sarili. Tinitingnan ni Thors ang pulutong ng mga pirata at tumitingin kay Askeladd. Itinutok ni Thors ang kanyang espada sa kanya at tinanong si Askeladd kung siya ang pinuno bago siya hinamon sa isang tunggalian sa pangalan ni Odin. Sinabi ni Thors na kung manalo si Askeladd, magagawa niya ang gusto niya. Ngunit kung manalo siya, dapat umalis kaagad si Askeladd at ang kanyang mga tauhan ng pirata. Ang dating Jomsviking ay nagsabi na kung tumanggi si Askeladd, siya ay mawawala ng 3 beses na mas maraming lalaki upang mahuli ang 100 alipin. Nagtatanong si Askeladd kung paano nalaman ni Thors na siya ang pinuno at ang tronang sagot ni Jom ay dahil sa amoy. Tawa ng tawa si Askeladd at tinanggap ang tunggalian. Inutusan ni Thors ang mga lalaki na manatili malapit sa busog ng barko. Si Askeladd sa barko ni Thors at sinabi sa kanya na may naamoy din siya tungkol sa kanya at pareho sila ng amoy habang tinatawag siya bilang Troll of Jom. Nagulat si Thors na kilala ni Askeladd kung sino siya at mabilis niyang napagtanto na si Floki ang nagpadala sa kanya. Humanga si Askeladd sa mabilis na pagbabawas ni Thors at pinupuri ang kanyang katalinuhan. Galit na sinabi ni Thorfinn kay Askeladd na ang kanyang ama ay hindi masamang tao tulad niya. Sinabihan ni Thors si Thorfinn na manatili sa likod tulad ng sinabi niya. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Thorfinn ang kanyang parang bata at sinabi kay Askeladd na ang kanyang ama ay malakas at papatayin siya. Natuwa lang si Askeladd at sinabi kay Thors na may lakas ng loob ang kanyang anak. Hinila ni Magni si Thorfinn pabalik sa busog ng barko at sinabihan ang bata na tumahimik. Tinanong ni Thors si Askeladd kung mayroon siyang asawa at mga anak. Ngunit sumagot siya na wala. Napagtanto ni Thors na hindi siya maaaring makiramay sa kanya at sinabi na dapat nilang simulan ang kanilang tunggalian. Nagsisimula si Thors sa pamamagitan ng dahan-dahang paglapit sa Askeladd upang isara ang distansya sa pagitan nila. Napansin ito ni Askeladd at pinutol ang isang lubid na nagpapakawala sa layag ng barko sa lupa, isang hakbang na para mahuli si Thors na hindi nakabantay. Sa isang iglap, mabilis na gumalaw si Askeladd sa ilalim ng layag at itinapat ang kanyang talim kay Thors. Ang palihim na pag-atake na ito ay nakakagulat kay Thors na sumusubok na iwasan ito. Nakuha ni Askeladd ang isang hiwa sa dibdib ni Thors, gayunpaman, ito ay masyadong mababaw. Mabilis na tinangka ni Thors na sipain si Askeladd, na bahagya itong umiwas at umatras mula sa Troll of Jom. Ang mga tauhan ni Askeladd at si Thorfinn ay nagsasaya sa Askeladd at Thors ayon sa pagkakabanggit. Nagulat si Askeladd na maaaring maka-counter-attack si Thors ng napakabilis pagkatapos maputol at napagtanto na hindi nagagana ang mga sneak attack. Sinabi ni Askeladd sa kanyang sarili na ang pakikipaglaban sa isang hindi kapanipaniwalang tao, tulad ni Thors ay nagkakahalaga ng pagpunta sa Faroe Islands. Tinitingnan ni Thors ang dugo sa kanyang kamay at pinuri ang lakas ni Askeladd at nangakong hindi magpipigil. Sinabi ni Askeladd na natutuwa siyang marinig iyon. Mabilis na sumugod si Thors patungo sa Askeladd at dinaig siya ng mga sunod-sunod na pag-indayog ng espada. Napilitan si Askeladd sa defensive para maiwasan ang malalakas na suntok ni Thors. Napansin ito ni Ari at masayang sinabi na may kalamangan si Thors. Kinakabahan ang mga tauhan ni Askeladd na maaaring matalo si Askeladd. Excited na pinasaya ni Thorfinn ang kanyang ama at sinabihan siyang patayin si Askeladd. Biglang napansin ni Askeladd na ang kanyang espada ay naputol ng malalakas na pag-indayog ni Thors at napagtanto na malapit na itong masira. Matapos iwasan ang kanyang pag-atake, naisip ni Askeladd na ang espada ni Thors ay nagiging putol din at malutong. Sa mabilis na timing, Askeladd ay magagawang basagin ang talim sa espada ni Thors gamit ang kanyang baluti, na naiwan lamang ang taludtod nito. Sinamantala ni Askeladd ang pagkakataong ito, pumatay si Askeladd. Gayunpaman, gumanti si Thors sa pamamagitan ng mabilis na paghampas sa braso ni Askeladd bago ang kanyang pag-indayog na naging dahilan upang malaglag niya ang kanyang espada. Habang kumikibot ang braso ni Askeladd, kinuha ni Thors ang kanyang espada at inilagay ito sa liig ni Askeladd. Iniiwan ang pirata sa kanyang awa. Napagtanto ni Askeladd na niloko siya ni Thors at hindi pabor sa kanya ang laban. Ipinagdiriwang ni Thorfinn at ng iba pang mga lalaki ang tagumpay ni Thors.
Tinanong ni Askeladd si Thors kung bakit hindi niya ibigay ang huling suntok. At ang dating Jomsviking ay sumagot na hindi na kailangan at gusto lang niyang sumuko si Askeladd. Itinuro ni Askeladd ang kanyang mga tauhan at sinabing siya ang kanilang pinuno at hindi siya aamin ng pagkatalo sa kanilang presensya. Sinabi ni Askeladd na kung hindi siya papatayin ni Thors, hindi matatapos ang tunggalian na labis na ikinadagalit ng troll ni Jom. Sa barko ni Askeladd, isang nasugatan na Bjorn ang nagising para hanapin si Askeladd sa awa ni Thors. Laking gulat ng mga tauhan ni Askeladd na talagang natalo ang kanilang pinuno. Sinabihan muli ni Thors si Askeladd na sumuko at bawiin ang kanyang mga tropa tulad ng kanyang ipinangako. Pinapurihan lang ni Askeladd ang lakas ni Thors at nagtanong kung bakit gugugol ng 15 taon ang gayong malakas na mandirigma sa pagtatago at pag-aksaya ng kanyang kakayahan sa island. Sumagot si Thors na hindi niya ginagawa at ang katotohanang dapat siyang umasa sa isang espada ay nagpapatunay na siya ay hindi perpekto. Ipinahayag ni Thors kay Askeladd na ang isang tunay na mandirigma ay hindi nangangailangan ng espada. Tinanong ni Askeladd si Thors kung gusto niyang pamunuan ang kanyang grupo ng mga pirata na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ng panahon ng katahimikan, sinabi ni Askeladd na nagbibiro siya at tinanong ang lahat na seryoso. Biglang sumigaw si Bjorn na hindi ito ang oras para sa mga biro at tumalon sa barko ni Thors. Mabilis na kinuha ni Bjorn ang hindi mapag-aalinlangan ng Thorfinn na hostage at nagbanta na puputulin ang kanyang ulo gamit ang kanyang sariling punyal maliban kung ibinaba ni Thors ang kanyang sandata. Sinusumpa ni Thors si Askeladd na sadistang tumatawa at sinisisi ang dating Jomsviking sa pagtitiwala sa salita ng mga pirata. Sinabi ni Askeladd na nagsasaya lang siya at gustong malaman pa ang tungkol sa kilalang troll ni Jom. Dahil sa galit, inihampas ni Thors ang kanyang espada sa leeg ni Askeladd, ngunit huminto sa huling segundo. Sinabi ni Thors kay Askeladd na nilabag niya ang mga alituntunin ng kanilang tunggalian, kaya idineklara ang kanyang sarili na panalo. Sinabi ni Askeladd na wala siyang pakialam at balak niyang patayin siya. Naunawaan ni Thors at inihagis ang kanyang espada sa tubig, na ikinagulat ng lahat. Inamin ni Askeladd ang pagkatalo sa pamamagitan ng pagsenyas sa kanyang mga tauhan na magpaputok ng kanilang mga palaso kay Thors. Ibinaon si Thors ng hindi mabilang na mga palaso, na naging sanhi ng pagsisigaw ni Thorfinn para sa kanyang ama sa kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, mahinahong sinabi ni Thors kay Askeladd na igalang ang kanyang salita bilang isang mandirigma at para sa pagkawala sa tunggalian. Si Askeladd ay sumang-ayon at nanumpa sa pangalan ng kanyang ninuno na si Artorius, na siya at ang kanyang mga tauhan ay aalis. Pagkatapos ay hiniling ni Thors na dalhin ni Leif ang kanyang ulo kay Sigvaldi, ang pinuno ng mga Jomsviking. Sinabi niya na kung naniniwala si Sigvaldi na pinili niyang magtago upang maiwasan ang kanyang pagpapatawag, sa halip ay parusahan ang kanyang nayon sa Island. Umiiyak si Leif at sinabihan si Thors na hindi siya maaaring magseryoso. Si Ari at ang kanyang mga kaibigan ay umiiyak din sa kawalan ng pag-asa. Lumingon si Thors kay Bjorn at sinabing ibinigay niya sa kanila ang kanyang buhay tulad ng gusto nila at inutusan siyang palayain si Thorfinn, habang binibigyan siya ng galit na titi. Natakot, pinarangalan ni Bjorn ang kahilingan at pinakawalan ang naguguluhan na batang lalaki, na niyakap ang kanyang ama. Ngumiti si Thors at mahinang inaalo ang kanyang anak sa pamamagitan ng tapik sa ulo, bago nakahinga ng maluwag. Dahil sa galit sa pagkamatay ni Thors, sinubukan ni Ari na patayin si Askeladd bilang paghihiganti gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, ang kapitan ng pirata ay madaling umiwas sa pag-atake ng bata at sinuntok siya palayo. Iinsulto ni Askeladd si Ari at sinabihan siyang magpasalamat na isinakripisyo ni Thors ang kanyang sarili para mabuhay siya. Umiiyak si Thorfinn sa dalamhati habang nakakapit sa nakatayong bangkay ng kanyang ama. Pagkaraan, ipinakita si Thorfinn na umiiyak sa pagkamatay ng kanyang ama sa ilalim ng barko. Nagtataka si Thorfinn kung bakit sinabi ng kanyang ama na hindi kailangan ng isang mandirigma ang espada at kung bakit kailangan niyang mamatay at buhay pa si Askeladd. Sa gabi, naglalayag si Askeladd at ang kanyang mga tripulante kasama ang barkong pandigma ni Thors. Inihayag ni Thorgrim na inabandona ito ni Leif at ng iba pa dahil hindi nila ito malayag nang wala si Thors.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Thorfinn sa barko ng kanyang ama, na labis na ikinagulat ni Thorgrim. Samantala, naaalala ng isang inaantok na Askeladd na 28 sa kanyang mga tauhan ang nasugatan ni Thors, ngunit walang namatay. Biglang, iniling ng isa sa kanyang mga tauhan na pumunta siya sa popa. Ipinaalam sa kanya ni Thorgrim na ang anak ni Thors ay nakatago sa kanyang barko. Ang mga tauhan ni Askeladd ay nagsimulang kutyain at tawanan si Thorfinn at magkunwaring natatakot. Galit na sinisigawan ni Thorfinn si Askeladd dahil sa pagpatay sa kanyang ama at nanumpa na siya ay maghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Sinabi ni Atli na si Thorfinn ay isang batang lalaki lamang, ngunit nabigla siya sa hitsura ng kanyang mga mata. Tinanong ni Thorgrim si Askeladd kung dapat nila siyang itapon sa dagat. Ngunit sinabi ni Askeladd na hindi at naniniwala na malapit nang mamatay si Thorfinn sa kanyang sarili. Umiiyak si Thorfinn at tinawag ang kanyang ama. At dito na nga nagwakas ang episode na ito. Huwag kalimutang subscribe ang ating channel para sa iba pang kwento. Maraming salamat sa inyong panunood.